magandang morning, Gen X. Listen up, come on. Good morning sa lahat ng mga Gen Z ngayon. Good morning. Good morning. Dikdikan na naman ako sa pinanagig. Iba ang aming trip, parehas kaming with. Sobrang bilis, iwan sa aming banis. Ito ang makabagong tambalan. Uy, bumpanis. Ang bilis mo doon. Ang galing mo sumabay. Ang galing ko, di ba? Pwede. Saan pa ba ako magmamana? Sa nakakatanda ko, Ayan na nga. ante. Yan na nga bang sinasabi natin di ba? Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa atin live on all the socials of Love Radio Manila. You know? Salamat ng marami. Meron lang po kaming kaunting problema on air. Ayan. Kasi nga, alam mo, gusto ko pong sisihin si Titan Jello. Ano na naman? Bakit na naman, ante? Siya ang may kasalanan. Paano? Nung unang dakdakan namin sa radyo kanina, napag-usapan namin na today is the first day of Ghost Month. Tama. At dahil first day ng Ghost Month, sabi ko bilang isang Gen X, kami mga Gen X, naniniwala kami dyan. So marami akong mga kakilala, mga kaibigan, na merong mga negosyo, yung mga yayamanin, may mga pambili ng mga malalaking mga bagay and all, and everything na hindi nila gagawin yon sa buong Ghost Month. Etong si Titan Jello bilang katawan ng mga Gen Z. Sabi niya, hindi kami naniniwala. Oo, ghosting na lang ang alam nila. Ghosting na lang ang alam namin. Correct. Ayan tuloy, pinakitaan ka ng mga ghost ngayon. Kaya may problema. Bakit? Ante, Stone Age kayo, moderno kami. Grabe ka naman sa Stone Age. Ako parang feeling ko parehas lang din tayo. Kung sinasabi mong Stone Age yung Gen X, kayo naman Stone, pusong bato na kayo. Hindi naman. Oo din. Hindi Situationship, ayaw mong relationship. Gusto lang namin muna kilalanin yung isang tao. Stone din. Talagang wala akong lusot wala ka talagang lusot. Pero speaking diba? of ghosts, sige. Ghosting. Pag-usapin natin yan. Yung ghost talaga literal. Kasi, di ba kanina parang sabi natin na ano bang basehan ng mga pamahiin na konektado sa Ghost Month, tapos napunta tayo dun sa mga ibang mga pamahiin na Ghost Project. Ayan na nga. Sabi ko sa'yo noon pa man Maniwala ka na. Kasi noon pa man, nandyan na yung mga ghost project. Kahit hindi nga ghost month di ka pa rin naniniwala. Nakita mo kakabahala, nagsiswimming pa iba nating mga kababayan. Yun na yung mahirap doon. Alam mo, kami mga Gen Z ngayon, sumisigaw. Very good. Dahil sa inyong mga Gen na mali yung desisyon. Mali yung desisyon ninyo. Actually, ghost project tayo. Meron akong nabasa na ganyang article before. Parang naman siya, parang editorial piece, parang opinion siya na nagsasabi na kasalanan daw ito ng mga older generations. Kasi kami, Gen X, mga boomers, yan, parang paniwalain, naniniwala sa mga pangako, ganyan. Tapos nasundan. Pero ang kagandahan naman nga, nandiyan na yung mga Gen Z. Umaasa ako sa mga Gen Z katulad mo at sa lahat ng mga nakatutok na mga Gen Z na aayusin nyo na po ang pagboto at magparehistro. Alam mo, yan yung nakikita kong malaking problema dyan Yung mga opinionated, yung mga naniniwala lang kailangan baguhin yung bayan. Hindi kayo nagparehistro. Wag kang magalit. Hindi ka bumoto. Diba, huwag kang magalit kung di ka bumoto, kung di ka registered voter. So, kayo mga Gen Z, since kayo na, totoo naman kahit na sabihin natin babalikan natin ang mga lumang kataga, pero totoo ang sabi ni Gat Jose Rizal, di ba? Na ang pag-asa ang naabutan ko kasi siya Kaibigan mo yun. Tropa kasi Josephine Bracken. Tropa kayo mga girls ni Jose Rizal di ba? So sabi niya, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Tama. So umaasa ako sa mga Gen Z kasi may mga anak akong Gen Alpha. Tama. 'Di ba? Na sana kung hindi man abutin ng generation ng Gen Z yung good governance, sana maabutan siya ng mga anak ko. Yung kahit na wala na ako in the far future naman ito, 'di ba? Kasi alam mo naman pag masamang damo matagal na mamatay. Tingnan mo, 'di ba? Abutan mo pa yung rapture. Ayan, feeling ko second coming, let's go. Charas.
Grabe kasi aabutan yung rapture. Ganun kahaba. 'Di ba yung panahon. Pero naniniwala ako na yung mga Gen Z na yan kayo, dahil nagsasalita na kayo, mulat na kayo sa katotohanan at sa mga nangyayari, 'di ba? Gagawa na ng paraan. Maririnig na yung boses ng Gen Z. Okay. Doon ako naniniwala na si Gen X kahit pa paano may kaunting contribution kung sino yung mga nakaupo. Kami yung mga unang mga botante. Yun talaga yun eh. Hindi naman, lang kami, paniwalain. Umasa din naman kami. Ganda kaya ng mga promises. Pangako nga, tutuparin pa. Oo, diba? Grabe naman kung nangako na tutuparin pa. Doble-doble. So isa lang sa kanila. Sana piliin nyo yung tutuparin. Tama. Huwag nang mangako. Doon na tayo sa pagtupad. Balik tayo sa ghost Yan. month. So, bigla ko tuloy nagtingin-tingin. Ante, sabi ko, anong mga may tanong ako. Nag-ghost ka na? Oo nga, nag-ghost na ako. Paano? Gusto mo pag-usapan? Sige nga, kwento mo nga ante sa amin. To hatest na story to ng asawa ko eh. Kasi sabi niya, ayan na naman yung kwento. Ulit-ulit na naman. Pero kasi, parte kasi siya ng parte siya talaga ng kwento ko kung paano ako naging Nicole Ayala. Ay. Diba? Ganda na ito. So, paano ako naging Nicole Ayala? Kasi nag-ghost po ako. Anong taon to? 2000... Kang tatanong ng taon? Hindi ka pa pinanganak nun eh. Kainis to. Okay. So nag-ghost ako. Hindi pa uso yung term na ghost. Ghost month lang ang alam namin ng mga panahon na yun. Ang ghost is ghost talaga, literal na multo. Ngayon na lang namang nagamit yung ghost sa ibang konteksto. No? Anong tawag sa inyo doon? Bigla na lang nawala? Oo, walang closure. Walang closure. Hindi nagkaroon ng closure. Corny? Oo. Corny din kayo. Kala mo ba? Kwento mo na. Yun, so iniwan ako, lost ang lolo mo. Mm-hmm. Parang magka-date pa kami ng Friday, tapos Saturday, parang lost in space. Sunday, wala. Tapos isang linggo, wali. Di nagparamdam. Hanggang sa eventually na pag-alaman ko na ayun na nga, may jowa ng iba. Parang bumalik galing sa ibang bansa yung tunay na jowa. Parang ganon. Pero lagi kong sinasabi na with age comes wisdom. Ang wisdom ko kasi talaga nun, eventually, naintindihan ko that truly everything happens for a reason. Tama. Even the bad ones. So, para sa akin, nung time na yun, napakasakit at napakasaklap ng pangyayari. Pero, who would have thought na dahil sa ghosting na naganap na yun, 'di ba? Maiisipan ko magbago ng karir. Kasi parang naisip ko talaga nung mga time na yon na yung na dito sa bangko, lahat ng mga bagay dito, naaalala ko siya, ganyan. So, ang dasal ko talaga kay Lord is, Lord, bigyan mo ko ng bagong environment para makamove on ako. Kasi hindi ako makamove on. Pumapasok ako, okay, uso pa yung rollers. Alam mo yung rollers? May mga tita ka bang gumamit nun? Meron naman. Ate, rollers, diba? Nasa buhok, nasa yung kulay pink, yung violet, iba-ibang kulay. Correct, yan. Wala nang gumagamit nun kasi may mga pangkulot na Siyempre, tagal na eh. Tagal na. So, uso pa yung mga roller. So, dahil gusto ko kulot-kulutan yung hair ko. So, naglalagay ako ng rollers. Na lalagay mo yung rollers na yon, yung mga nakarelate sa rollers, alam na talagang may pros and shoulder. Shout out sa inyo. So, yung naka-rollers akong ganyan, pumapasok ako na hindi ko siya natatanggal. Ganun na ako kabangag na parang sobrang lost ko talaga nung ginost niya ako. So, ganon. So, kaya yung prayer ko talaga na, Lord, sana naman po makamove on na ako. Siguro dapat bigyan mo ako ng bago environment para maka-move on ako. Yun. And who would have thought na doon talaga nang galing, dito ako mapupunta. Mending ang broken heart lang ako. Hindi ko naman parang pinangarap nung bata ako na sana maging radio DJ ako or ganyan. Na meron akong mga lodi na mga radio DJ as a listener. Pero hindi siya yung para bang it's my dream or it's something na gagawin ko talaga for a career. Tama. Hindi. So ito yung mga pro tip yan sa inyong mga Gen Z na whatever happens to you, good or bad, 'di ba? Madali kasi yung good paniwalaan na it happens for a reason eh. Pero kapag bad things na yung nangyayari, mahirap siyang paniwalaan na may rason kung bakit to nangyayari, 'di ba? Mahirap. Naniniwala ako doon. Pero anyway, mga kabisyo, bago namin ituloy yung mga kwento namin, yung mga everything happens for a reason. Yes! Muli kami magbabalik, kasama niyo pa rin po si DJ Titan Jello dahil maikli lang ang oras namin. Correct! At ako po si Nicole Ayala. Nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Handog kong awitin sa ito. Dahil nasaktan ka. Umiiyak ka ngayon. Hindi rin. Maglaway ka ngayon. Yon! O ano ka?
Libre pa kita, yung ex ko. Libre kita. Tsaka family mo. Pumasok ba yan siya? Hello? Hello? Rinig po ba kami sa live? Di namin sure kung narinig kami sa ere, pero anyways, 'di ba? So sinasabi ko yung Titan, 'di ba? Yun yung kwento ng kung paano ako napunta sa Love Radio eh. So lagi kong sinasabi yan na what if magkita kami noon? Nung ex ko na yun, libre ko talaga siya. Tsaka mga friends niya. Hindi na kayo muli nagtagpo? Ay, di na. Pero, merong one time na, di ba syempre may mga pumunta dito mga estudyante, nag-i-interview, mga ganon. So, teacher kasi yun eh. Naging teacher din kasi ako ng English, hindi lang po talaga halata nowadays yun. So, co-teacher ko din siya. So, nagtuturo siya ng logic, tas ako English. Tapos, di ba yung... si Tanghenyo? Hindi, naalala ko si Tanghenyo eh. Yung mga estudyante niya, teacher siya. So, parang sinabi sa akin nung nag-i-interview sila sa akin, by the way, Miss Nicole, yung prof po namin, sabi niya, ex ka daw po niya. Ay, at least kinlame. So, kung sino? Proud Sabi niya, siya. si Tut. Oh. Sabi ko, sabay ngayon. Until now. Na Professor ano? pa rin siya. Ay, hindi ko alam. Ang tagal-tagal na nun. Hindi na siya ngayon. Di ba ka? Lalo na sa eskwelahan. Sana naman, di ba? Kasi sa'yo na may rebulto na sa school. Feeling ko nakapangalan isang waiting shed sa kanya. Dapat! Dapat! Na to, no? Kasi, Si Juan Luna yung ex mo. Totoo ba? maingay. Magaling. Emilio Aguinaldo. Sigat sa Cavite yun. Kaya nga trip ko sa Cavite. Kaya malakas ako sa Cavite. Kaya pala pag nagmo-mall show kami ni Chuper dati, ang lakas namin pag Cavite yung mall show. Sigurado ang mall show dudumugin. Kasi ex ko si Emilio Aguinaldo. Nakakaloka. Diba? Ay. Uy, kusay na pangako. Ay, kaloka. Yun nga, no, kayo pala, wala pa yung salitang ghost sa inyo noon. Hindi lang siya termed as ghost. Pero it's the same eh. Feeling ko across generations, iba-iba lang yung terminology. Okay. Parang feeling ko yung situationship ninyo is, ang counterpart sa amin is MU. MU. Mutual understanding. Na hindi mo alam kung, na parang kayo ba o hindi? May karapatan ba akong magselos? Or may karapatan wala, ba ako, magalit kung hindi ka consistent sa akin? Kasi Tama. wala naman tayong label. So, Ganda. meron kaming ganun. MU versus, I think, situationship. Kaya hindi ko rin pwedeng hamakin yung mga situationship na yan kasi nadaan din tayo sa mga mga MU na ganyan. Galing. Yun. Shoutout na muna mga kabisyo sa lahat mo ng mga nakatuto ngayon sa Toktik. Tap. Muna Tap. Balita ko na isang Hindi, pero go ahead and tap. Yan. Iba't iba na po ba kayo ng partner? Oo. Pero hopefully itong, hindi naman siya iba't iba kasi 20 years with Chris. Tama. 2 years with Diego. Kasi after Chris Chuper. So hindi nyo lang po siguro na madami siguro nangyari sa buhay ninyo. Kaya hindi nyo na lang na okay. Ganyan. Who is speaking of alam mo, ito mga Gen X, mga older millennials, shout out, baby boomers, hello. Okay. Naranasan niyo na po ba yung pinupulikat kayo sa gabi? Kasi nang walang dahilan. Ito, isa sa mga nararanasan ko, Jello, ha? Yung wala naman akong ginawa kagabi, pero pagising ko, ang sakit ng katawan ko. Sign of aging yan. Sign of aging talaga siya. Aging na talaga. Aging. Pero I would like to say that I'm an aging diva. Yan. Eto, kagabi. Hindi ko to, muntik ko nang gisingin yung asawa ko. Kaya lang, si Ren kasi, kapag ginising mo kasi siya ng alanganing oras, hindi na siya makakatulog. Aging na din eh. Ganun na pagka-aging. Hindi na makakatulog. Gen X na Oo. nasa henerasyon. Though ako, hindi ako yung hirap matulog. Mabilis ako makatulog eh. May mga iba na Gen X na hirap na sila makatulog. Ako hindi. When it's time to sleep at antok ako, makakatulog talaga ako na diretso. So, kaninang madaling araw, nagising ako na pinupulikat yung paa ko. As in, Jello, nakakatawa siya. Alam mo yung parang pangmatanda talagang problema. 'Di ba? Paa, feet. Feet. Yan, imagine mo, feet. Pangmatanda problema Bakit? talaga siya. Feeling ko kasi hindi ko to
problema nung bata ako eh. Kahit tumambling ako, tumuwad, kung ano man ang helicopter, hindi ako nagpupulikat. Kagabi. Oh. Pa ako. Wala naman akong ginawang mga abrupt na movement, Yeah, no? Hindi ka naman masyadong Hindi naman ako, kumilos, feeling ko, hindi naman ako malikot yata matulog. Gumanto yung pa akong isa. Bumiliko? Oo, nakagano talaga siya letter C. Promise! Tapos sabi ko, hala, ano to? Pero alam ko na yung feeling na pulikat talaga siya. Umupo talaga ako. Tapos gusto ko na mag-cry out for help. Then may sign yun. Sign Yung ng letter C. Katandaan. Kala ko cash. Tulad ng bisita namin, cash ba bibigay mo today? Mayaman na. Kaya nga, bigyan mo kami. Nag-letter C yung paa. Nag-letter C, katandaan. Di ba pwedeng cash? O, yun. So, ganun siya. Tapos it took a while, lahat ng mga kaalaman ko tungkol sa pagtanggal ng pulikat, ginawa ko talaga. Hanggang eventually, after mga 15 minutes, bumalik na siya. Dumiretso na talaga siya ulit. Nakakaloka. Charlie's Horse ang tawag doon, Miss Emmy. Anong Charlie's Horse? Ngayon ko lang na yan. Hindi ko alam yan. Hindi ko yan patanungin natin si Gemini. Walking is the key. No? Wag kang magulo. Ayoko mag-walk. Sige, What is Charlie's Horse? Abang inaanap mo muna. Shoutout mo na po sa lahat ng mga sa mga lahat ng security guard na nakatutok sa amin ngayon. Magandang umaga po. Game. Yan. Shout out po sa Salad Stop sa Holy Spirit. Ayan. Uy! Magbibigay na kami ng heads up na bukas nandiyan kami sa Quezon City area. Mamimigay ng cash at grocery 1,000, no? At bigas from Goldmine Rice. Yan. Ano yun? Lamig daw ng katawan. What is Charlie's Horse? Ayan na. Yan. Tignan natin. Na-miss ko naman ang boses mo. Sana you're with Chris Chuper. Ito po yung anak ni Chris Chuper. Ako na po yun. Actually, parang may mga dating... Oo, mga dating ang Chris Chuper din to eh. Yan. Sana po dito sa Payatas kayo makapunta. Abang-abang lang, Aiden. Oo, pwede. Basta abang lang po kayo. Dapat lagi nakatutok yung radyo po ninyo sa Love Radio. Kaya po pala ka-boses. Naniwala na sila. Opo, Ayan. tatay ko po yun. Chat na lang po si Papa Chris. Opo, tatay niya. Ito po. Ganon. Sabi niya, a Charlie's Horse is a sudden, painful, and involuntary muscle spasm or cramp, mostly commonly occurring in the calf, thigh, or foot. Oo, ito talaga. Ay, naku, ito na. Common causes. Walang aging. Dehydration. Ako na talaga yon. Not drinking enough fluid. Low electrolytes. Naku, kailangan ko na tumira talaga ng magnesium. Alam nyo na. Tama sila, diba tama? Tama. Hoy, hindi anak nyo to ni Chuper. Huwag kayong paniwalain. Totoo po yun. Anak-anakan. Ayan. Inactivity, sitting or lying in one position for too long. Okay, fine. Okay, bibili na tayo ng magnesium after this tambalan. Huwag ka magulo. Mag-iinom kasi ng tubig, Coke ng Coke. Masama yun. Oo, kamagulo. Diba? Alam nyo, ang hirap pagsabihan ng mga ante, no? Alam nyo, galit pa sila, no? Huwag ka magulo. Pag sila nagsasabi sa ating mga Gen Z o mga bata. Galit kami pag hindi kayo sumusunod. Pag hindi kayo sumusunod, ano ba kayo? Di talaga kayo marunong. Ayan. Di kayo marunong makinig. Parang masama pa kapag sinasabihan kayo ng magulang, ng ante nyo. Kami, masama ba kami pag sinasabihan namin kayong mag-iingat, dahan-dahan. Alam na namin yan. Mag-iinom ng tubig. Hindi, alam na namin yan. Alam na namin kilala namin yung katawan namin. Hindi. Yan. Ganun lagi yung mga sagot na para bang, wag mo akong turuan. Diba? Tumanda ako na maraming taon na okay lang ako. Diba? Ito lagi ko linyahan to kay Maratoni. Si Maratoni. Si Maratoni, marathoner po namin yon, di ba? Lagi po may sipon yon. So ako, sinasabi ko talaga sa kanya, tingnan mo, ako hindi umiinom ng tubig, hindi ako nagkakasipon. Ikaw tong fit na fit, tapos lagi ka may sipon. Wag ako. Mga sinungaling daw tayo, si Jupiter tayo naririnig niya. Hindi po, anak lang po ako ni Papa Chris. Oo. Kaya po ganun po yung boses. Diba, anak siya. Grabe yung mga maniniwala talaga, no? Ibig sabihin talagang ganun kalayo yung henerasyon namin para maniwala po kayong anak si Chuper. Anak siya ni Chuper. Hindi totoo naman.
Yan. Balik na po Yung kayo edad, ni Chris Chuper, Miss Nicole. Hindi na kami galit. Ayan. And nag-start kami ni Titan Jello nung Monday. Yun. So, uulitin ko lang po yung aking sasabihin na in the same way na in-embrace nyo po yung OG Tambalan for 20 years with Chris Chuper. In-accept nyo bigla si Diego Bandido for 2 years nung sinalo niya yung slot na Chris Chuper. And now na may kapartner po akong Gen Z na nagkiklaim na anak siya ni Chris Chuper. I hope and I pray that you give the same support. Yan. Maraming salamat po sa inyo. True. Idol po natin yan. Alam nyo nga po sa mga bago lang po nakakatutok sa amin ngayon dito sa online. Sabi ko nga po, 7 taon pa lang po ako, nakikinig na po ako sa 2 tambalan. Ulit. 7 taon pa lang po ako. Kahapon po, may nakita po siya. Nasa isang event po kami. Ganito po nangyari. Kung ako 7 taon, yun po, nagsabi rin sa kanya. Alam nyo po, kaya po ako naging DJ. 12 taon. 12 years old pa lang po ako. Nakikinig na ako. Pero alam mo, I'm just so happy na there was really a generation or parang kayo ba yun or yung a little older than you na mga millennials na kaya sila nag-take up ng Mascom ay dahil sa amin ni Chris Chuper. At sana itong mga taong to na nag-take up ng Mascom, sana napunta po kayo sa magandang sa magandang buhay, sa magandang path and industriya at naway na tuloy-tuloy. Thank you. Sabi ni Nicole, 'di ba? Abaralo. Napaka-nostalgic talaga ng boses mo. Brought back high school era. Yan. Meron ako mga tambalanista na bata pala na ikinig na tapos ngayon 2 na anak, 3 na anak. Ayan. Grabe. Na dream course ang Mascom, sabi ni Archie. Ayan. Kaya din ako naging local broadcaster dahil sa Tambalan. Thank you, Jumat. Yung iba, hindi pa makaano, si Ariel. Ano sabi ni Ariel? Okay na, Ariel. Yan. Okay lang yan. Ganun Pero talaga. nag-briefing na ako dito kay Jello. Sabi ko sa kanya, Jello, kapag kami nabasa ka na ibalik si Chuper, mas magaling si Chuper, sana si Chuper na lang, kailan bababalik si Chuper, tanggapin mo lang yan talaga. Kasi hindi natin talaga matatanggi yung 20 years. Hindi matutumbasan. Hindi talaga yun. Alam mo yun, si Diego Bandido was able to create his own magic. Tama. And in the same way na si Titan Jello will also create his new magic. Yan. Pray reveal. Bakit hindi tumatanda si Nicole? Ama namin sa umaga. Ayan. Na 3 Hail Mary pag 1 p.m. Tapos mga 62 na saints ang tinatawag at 6 p.m. Ganyan. Ang ang sikreto? Malakas na ilaw. Kaya ayoko pag walang ilaw dito sa booth. Hindi, totoo. Si Nicole talaga, mga mukha pang to. Yung buhok. Yan. Ayusin mo ha. Si Ante, yung buhok pang 18 years old. Yan. Kasi 18 pieces na lang sila. 18 years old. Yung face, 10 years old. 10 years old. Tapos yung body, wow. 22 years old. So 22. Total yan, no? Ito total mo. Total off. Total off 2 decades older than Titan Jello. Ayan. Sabi ni isa, naalala ko yung first job ko, lagi ako nakikinig sa Tambalan about sa mga rants ni Nicole sa mga ex niya. And I think, kaya ito yung sinasabi ko, Jello, kanina, that everything truly happens for a reason, even the bad ones. Tama. Kasi sa palagay ko, kaya talaga nakakonect ako sa napakaraming tambalanista before. Nakabisyo na hindi pa tambalanista is because of my rant sa mga ex. Madami nakarelate kasi hindi lang naman ako nakaranas na mag-ghost, hindi lang naman ako nakaranas ng pinaasa iniwan, 'di ba? So dahil doon, relate sila. Kaya nagka-create ako ng connection. Okay. Naka-on air po ba ito sa FM radio? Supposedly meron. Kaya lang meron lang po kaming problema sa transmitter. Kaya switching po tayo muna dito sa Si live. Ria ng Unilab. Hello po sa inyo, Ma'am Miss Ria. Ria of Unilab, hello! Alam mo ba? Oh. Nasabi-sabi mo rin lang yung Unilab. Sinabi ko na din to sa kanila. Sasabihin ko ng ulit. Hi din, shout out Miss AM. Yun, Ayan. hello, Ma'am AM. Hello, Ma'am AM. Alam mo ba na ang 3 haligi ng bahay namin ay dahil sa Unilab. Grabe talaga. Thank you, Unilab. Tatlo. Yan. Sila. Salamat. Yung Unilab na yan. Oh, 'di ba? Sisira yung bahay. Sinasabi ko sa iyo, Jello. Dikit-dikit ka lang sa akin, sa swertehin ka. Hindi, alam mo may ganyan Totoo yung yan. Ewan ko, Totoo naniniwala yan. ka sa Naniniwala gano'n ka doon. Naniniwala.
Ang merong ganyan talaga yung asawa ko. Lahat ng dumidikit sa kanya, Siniswerte. umaangat. So, nung na-meet ko siya, ano naman ako, syempre, na ako noon height of my career ganyan. Nandun na rin naman, nandun naman talaga, height ng karera ng tambalan yun di ba? Pero na na-meet ko siya, doon ako unang nagkaroon ng award, ganyan. Tapos nagdire-diretso siya Tapos ganun din siya to some of his friends. Diba meron nga siya isang kaibigan, pag nafe-feel niya na inaalat siya, bigla kaming imimit niya yung asawa ko. Galing po, no? Oo. And I think napapansin ko talaga yan siya. Tapos, pero ang kwento ng mga mas nakatatanda is that, ang downside doon, ang con daw doon is yung... Ikaw, sakto ka lang. Kumbaga parang yung other people who are, parang meant ka... I agree. May ganun, meant ka lang na parang to be the... I don't know, source of swerte. Tama. Or ikaw may ganun Pero, yung mga tao sa paligid mo, yung mga tao sa paligid ang kumikinang. Ganun. Paano ba yung pabubuhan nyo dati? May miss din nila pabubuhan. Ay, yung bago pa to pinikap ng Itbulaga, ng Showtime, nagkaroon na sila ng iba-ibang mga version Ang bobo. Yung pinaka-classic na natatandaan mo sa pabubuhan. Ang siguro not exactly the categories, but yung ginagawa namin mga consequence na wala pang social media. Na para bang ba't natin to ginagawa, hindi naman talaga tayo nakikita. Mm-hmm. Na kung sana na video yung mga kasi may ganito kami, pag natalo ka, pag hindi ka nakasagot, maglalagay ng sipit sa tenga. So, alam mo, ang pula-pula na ng tenga ko, tapos mga 3 hours naman hid pa siya. Dahil sa ginawa namin. Pero wala naman nakaalam, wala nakakita. Ganon. Galing, no? Classic. Binalik mo daw sila ulit sa nakaraan. Very good. Hindi ka na ba pang gabi, Jello? Sino nakasama ni Rocky? O, banggitin natin ulit ang mga bagong programs. Morning! Ang mambubulabog sa inyo sa umaga, 4 to 6 a.m., Jego Bandido. 6 to 9 a.m., yours truly, ang tambalan ng isang Gen X at isang Gen Z. Tapos pagkatapos po noon, 9 a.m. to 12 noon, Konyo Bicolano. And then? At susundan po yan na nag-iisang Rocky Terra, ang Rocky Secret Files at Top Secret sa tanghali, 12 to 3 p.m. po. Pagdating ng 3 to 6 p.m., ang spicy opa ng radyo na si Kim Chino. 6 to 9 p.m. ang daldalertang atleta ng radyo na si Maratoni. And pagdating ng gabi, at ihandaan nyo na ang good morning towel dito sa gabi. Kahit gabi, may good morning towel. Correct ka, because makakasama nyo po Tita Max, Tanya Chinita, and Angkol Dagol. Para sa mga katas ng nakalipas, 9 p.m. to 12 midnight. Ayan. Pa-up daw tayo. Gusto mo ikaw up namin, Jowa Dick? Pa-up tayo, pa-up? Oo, pa-up. Magtanong kayo. Ang tanong! Ang tanong para kay Nicole Yala at Titan Jello. Hello kay Archie na tambalanisa since 2012. What's up mga mahiwagang Bornay? Miss nyo na yung mahiwagang Bornay. Iniisip pa po namin ni Titan kung paano po namin siya talaga maisisingit. Kasi for now, medyo iba po yung tema ng daldala namin. But yung kwento ng mahiwagang Bornay ay nasa Tambalan Podcast on Spotify. Yun. Oy, bakit daw Titan Jello ang tawag sa'yo? Titan kasi malaki. Malaki. Yan. Like a Titan, di ba? Strong. Ganyan. Tas Jello kasi, name ko po name niya. Pero para sa mga Gen X, alam nyo na yun. Titan Jello. Yan. Diba? Wala, nausong ads yun dati. Yun. Sila. Yung mga Gen X lang. Kami mga Gen Z, hindi na kailangan. Oo. O yun, malangis pa. Ay, hindi kailangan. Sayang po hindi ko maririnig ang Secret Files kasi ibang oras na pala po. Okay lang yun kasi katulad ngayon na nasa socials po. So, nababalikan. Diba? Hindi katulad dati na talagang pag natapos na yung isang episode, for example, hindi mo na mababalikan. Parang TV. Ngayon kasi kahit hindi mo maabutan sa eksaktong time yung teleserye, meron ng online version. So, it's okay. Yan. Ako, 10 years old pa lang, tambalanista na. Grabe, no? Thank you. Ang galing nung mix ng Gen Z at Titas of Manila. Ayan. Sabi ni Mark My Game. Thank you.
Thank you. Hello rin po kay Elaine Joy, Bayani de la Cruz. Hello rin kay Charlie Sarbito. Yan po, sa mga nakatutok sa atin. VJ on Spotify, grabe, 7 years old ako. Inabot ko pa pabobohan game. Bago pa maging pabibuhan. Yun yung kinikwento ko sa iyo eh. Sana mag-post ng new time slot. Naka-post na po siya. Yes po. Matagal na po siyang naka-post nung nag-start po kami nung Monday. Yun. Ito, may tanong ako. Totoo ba ang mga Gen X or yung mga age ninyo is mainitin ng ulo? Kasi kanina, parang anong nangyari? May nakausap akong driver. Sabi sa akin ng driver, sir, alam mo, malungkot nga ako, sir eh. Hirap na hirap ako dahil bumiyahe na ako ng napakalayo papunta doon sa pick-up location ng pasahero ko. Tas wala siya doon. Nandoon. Pero, kaso, lalabas na daw. Talaga bang hirap na hirap kayo maglakad? Kayo huwag ka magulo. Ang lapit na lang daw. Maglalakad ka na lang. Pinapasok pa daw siya dun sa napakasikip na iskinita. Baka katulad nung nangyari sa akin, naka Charlie's horse. Ano ba yun? Baka may pinupulikat yung matanda. Sige, okay. Gabi naman kayo. Pagpasok daw. Naglabas ng ng sama ng loob si Kuya Driver sa akin. Nagkukwento. Pagpasok dun sa sasakyan, sabi ba naman Kuya, ba't mo ko pinagantay na matagal? Ay. Sabi niya, ma'am, hindi niyo po ba na-check yung app? Matanda ba? Matanda. Medyo daw. 43, 44. Makamatanda ka naman sa mga 44? Bastos tong batang to. Si Kuya Driver yung nagsabi. So ano sinabi ni ate girl? Sabi niya, hindi ako marunong mag-app. Basta pinindot ko lang, nagpapindot ako sa anak ko. Ayan. Okay. Okay na daw. Pinagbigyan niya, ma'am, sige po, atid ko po kayo na maayos. Ano lang naman ang distance. Oo, ang lapit lang. Ang lapit lang na paghahatidan. Siguro wala pang mga 7 kilometer. Malapit lang. Malapit lang. Pagka-drop, alam mo daw ginawa. Next time, kuya, kapag ikaw nagtagal-tagal pa at ako na-pick up mo, irereklamo kita, binalibag daw yung pinto. Totoo ba? Ganito, ang sasabihin ko lang sa... May hindi ba talaga ulo nyo? Ganun ba talaga? O nasa tao lang? Niregla. O kaya hindi na nireregla yun. Perimenopause or menopause, it must be the hormones or hindi natin kasi alam kung bakit siya nagmamadali Sa bagay. 'Di ba? Hindi natin, merong mga reasons behind. Wag po nating lahatin. Wag naman lahat. Wag naman lahat. Pero gets ko yung medyo mas maiksi na yung patience. Nangyayari kasi talaga siya na parang ako minsan ang ano ko is ang bobo. Ganun ako minsan. Minsan lang. May mga days. Pero may mga days na ang haba ng pasensya ko. Pero minsan maiksi yung pasensya ko na parang hina naman ito. Ba't hindi niya naintindihan? In-explain ko na to. Kaya nag-gets ko yung parang isang video na napanood ko na anong pinakamahirap parang pag ikaw ay nasa older age. Tama. Is yung pagpapaliwanag ng paulit-ulit sa isang bagay na sinabi na ng ilang beses. Yun. Ako, maiksi yung pasensya ko sa ganyan So, feeling ko iba-iba ng level, pero maybe, generally, mas maiksi na yung patience. Ayan. Mostly, may maintenance na daw, sabi ng mga kabisyo. Totoo din. Ayan. Sana mag-post po ng new time slot dito sa Toktik. Madami na pong nag-deact ng FB. Ay, sorry, sa ano ba? Blue app? Sorry, nagugulan po ako. Panahon pa lang po na MP3, tambalanisa na po ako, sabi ni Maharut. Grabe, Si Maharut din ang nagsabi kanina na crush niya daw yung asawa ko si Jowa Dita. Hello kay LJRM na nakatutok. Pabibuhan, gawin nyo. O yan, ito. Ayun, o yun nga. Pag nagkakaedad na talaga, mas maiksi na ang pasensya. Oo. Sa bagay. Pero hindi rin, May mga bata rin kasi, di ba, maiikli ang mga pasensya. Diba? Meron din naman. Ayan. Ganda mo, Nicole. Sabi. Tama na po yung nagagandahan. Papunta na, doon na po tayo sa magpadala na po kayo ng alay. Oo, ng kape. Practical na po tayo ngayon. ngayon. Namin yung diretsahan na. Oo, ganyan. Shoutout lang natin yung ating kaibigan na si Leo Bungaling. Ayan, nanonood. Oo, na nakatanggap or tatanggap ng Gawad Bayani Kabataan Award. Oh, 'di ba? Kabataan kahit may edad. Kahit na. Bata pa yan, mas bata yan sa akin
Uy, pero nung na-meet natin si Mayor Ogie Suwaya na makakatanggap rin ng award ng Gawad Bayani Kabataan, ang bata. Grabe, no? Ganun kasi kami mga Gen X, 'di ba? Pansin mo, okay, 1986, those people, millennials na kayo, pero tingnan mo, yung mga pinanganak po ng 1986, shout out, this year ay 40 na. And that's my brother, ang kapatid ko. Hi Ian, shout out sa'yo, happy birthday sa bunso naming kapatid. Hello pero po. yung kapatid kong yun, mukha pa ring bata. So, Totoo yung mga yan, Gen agree ako. X, ewan ko Totoo napapansin yun. ninyo. Immortal kayo Parang ganun. Tingnan nyo si Immortal. Dao Mingso. Diba? Although yun naman talaga nakatira ata sa refrigerator si Kuya. Mapagkakamalan pa nga mas matanda dun. Tama, vampira talaga yun. Grabe, no? May ganun yung mga Gen X Bakit? Dahil less yung stress nyo ba? Dahil mas pangit kami nung araw. Hindi totoo talaga. Para kayong evolution. No? Oo, pabaliktad. Oo, hindi kami pabulok. Mabilis ka lang dati. Oo, ganun. Oo. Maganda tao ka na, homo sapien Correct. ka na. From Homo erectus, 'di ba? Hanggang nagang Homo sapien. Pag ganun kami. 'Di ba? Kaya walang pinagbago, gumanda lalo. Oo. At bumilis lalo. May mga Nandun. nagsasabing- Tsaka, may siyensya kasi na may pambili na ang Gen X. Yun talaga yun. Kasi sa Nauna amin, na kami maging tsaka. Promise. Totoo talaga. Tsaka kami dati. Sa amin kasi sa namin, sa batch namin or sa edad namin, sa generation namin, ang gaganda. Mga klasiko. Oo. Ay, ang gaganda dati. Anong high Parang school? kumikilang. Oo. Glow. Nag-glow. Ngayon, pabulok na. Wala na. Inaamag na. Yun ba yung dating crush ko? Oo, talaga. Wala na. Wala na. Ba't kayo ganun? Ew. Charas. Napagod. Napagod. Hindi, pero ako, I would like to attribute it to may purchasing power na kasi yung mga Gen X. May pang skincare na, afford na ang mga pabotox. Tsaka mas high-tech na rin ngayon. Grabe. Ayan. Kaya sa mga batchmate ko dyan na napangitan sa akin, Ano na kayo ngayon? Napapangitan pa rin ba kayo? Ang layo na ng mukha nyo! Nakakalurky. Tatanong nila ko ilang taong ka na daw. Taon. Ayan po. Yung kung gaano po katagal dito si Nicole Yala sa Love Radio po, ganun po yung edad ko po. Yan. Okay. So, ang tanda mo na. Ang tanda ko na talaga. Ayan. Thank you. Yes, pati po mga millennials, ang daming bata tingnan. Oo, kasi yung kapatid ko nga millennial yun Nakikita-kita ko na lang. Meron na lang mga paisa-isang ebidensya katulad ng pa-white hair, ganyan, na nakalimutang magpaday or walang time. Pero yung mukha, talaga. Pero believe ako sa'yo, ante kasi simula nung pinapanood ka namin, kahit si mama pinapanood ka namin, pinapakinggan ka namin, wala nagbago. Totoo yan, kahit ito na mismo ang mga saan tayo kakain? Parang parang nangangailangan kayong mag-ina. Oo. Unang hindi, wala talaga nagbago. Totoo yun At sabi nga sa akin ni mama, walang walang nagbago. Kasi di niya ako nakikita in real life. In real life, may wrinkles, mother. Tsaka yung papakinggan kung paano, wala daw nagbago. Nicole is Nicole talaga, di ba? Galing. Medyo may kaunting lang, kabagalan na din paminsan. May buffering na ako. Dati kasi wala akong buffering Hindi true. uso. Immortalize si Madam Nicole, di ba? Totoo yan. Grabe naman. Hindi Kailangan po maging immortal tayo for ilang pang years. Kasi po, yung bunso ko 7 years old pa lang. Ang haba pa po ng tatahaking kong landa. Ang dami pa pong kakainin gold mine rice. Nakikita ka namin dati pa sa mga mall shows. Si Nicole. Totoo yan. Ako kabisyo ang testigong buhay. Ako po nagpapatotoo. Gen Z mismo. Yung mga nakikita nyo po ang mga sinasabi, hindi. Ako po mismo. First hand experience na tawag dyan. Mga ganitong salitaan, nangangailangan to ng kape. In-advance mo na yung kape ko. Uy, sus, coffee baka naman. Ang sarap niyan. Di ba? Di daw tumatanda pag laging masaya. I think, di ba parang teacher mo? Mm-mm. Di ba ako, mga teachers ko obviously mas matanda ng Totoo. sobra. Whenever I go on a reunion and see them again, ang feeling ko, kung paano sila, kung anong age nila nung nag-aaral ako, yung pa rin sila. So parang feeling ko may ganun. Kasi nga, teachers love what they are doing. Tama. They are passionate about what they are doing. Tama. So kaya siguro may ganun. Pero nako, hindi nyo lang po alam yung mga paghila-hila ko ng mga balat. Hindi naman. Kailangan na po yan. May mga pangganyan na.
Noon, pinapakinggan lang kita sa radio. Ngayon, nagti-TikTok ka na. Oh, di ba? Kasi nag-evolve na din ang radyo. Anong flavor po ng Zeus Coffee, Ma'am Nicole? Di ba? Hiraya Latte. Cold. Strong. Yung cold. Yung cold. Strong. Boss ang beans. Size, regular. Yan. Zeus, baka naman. Baka naman dyan, Zeus. Bakit ba iba na po ang tawa po ninyo? Ang bagal na. Kasi nga, kasi nga minsan may buffering na. Kaya pati yung tawa nag-buffer. Hindi naman ako naniniwala na mabagal na. Parang same lang. Grabe, student canteen si Nicole, si Jello Showtime. Ang oo. Hoy, hindi ko naman inabutan yung student Ito ba? canteen. Nag-host ka nga yata. Grabe! Student canteen, no? Sino ba yung mga nandyan ng student canteen? Sobrang di ko naabutan yung student canteen. Itbulaga na ako. Grabe. Bulaga na po siya yung pinag-iisipan ni Tito Kasi- Vic and Joey yung paano kakalaban ng student canteen. Munti ka na nga po siya higitin doon sa Itbulaga. Oy, pero kasing tanda ko yung Itbulaga. Ayun, di ba? Oo. So, Itbulaga yung naabutan ko. Mas matanda yung student canteen. Oh, matanda na rin po ba si Rocky Terra at Konyo? Si Konyo, hindi yan aamin. Oo, ayaw. Si Rocky Terra, ano na din, hindi na din siya. May pamilya na din, tas may anak na din siya. Yan. Sanglinggo na po sila or magandang tanghali bayan. Ayan, naabutan ko rin yan. Totoo. Sanglinggo na po sila. Bagets. Oo, nung bata ako. Bagets. Hindi, yung Bagets Days tsaka That's Entertainment, sobrang bata ko pa. Kaya, alam ko lang siya, pero hindi ako yung parang teenager na super crush ko yung mga 80s na mga matinee idol. Okay, Hindi. search Choco ka daw. Kisses na daw ako. Oh. Oo, pwede. Pwede. Search Choco talaga. Sige nga, pagkumpara nyo nga, kung ano yung inabutan niya sa inabutan ko. Ang gagaling nila, no? Oo, asawa ko yan Naisip sila. supportive yan. Siya yun Siya yun din yung kanina yung student canteen na para bang hindi tayo magka-age, daddy. Ha? Fresh po ni Diego Bandido. Nagkabuhok. Nagkabuhok na po si Diego Bandido. Ay. Marimar, inabutan ni Nicole. Batibot. Oo naman. Eskwela. Na akala ko magkakatuluyan si Ate Shena at saka si Kuya Boji. Hindi mo ba naabutan yung Batibot? Hindi na, no? Ano na kayo? Sa libro. Hiraya Manawari na kayo. Nabasa ko yung sa libro. Grabe, nasa libro na lang sila Ate Shena at saka si Kuya Boji. Basta akala talaga namin magkakatuluyan sila. Ayan. Grabe, no? 87 po ko, Hiraya 39 na po ko, pero napagkakamalan akong 20. Totoo, pangit po ako noon. Di ba? Bumpabata eh. Sesame Street kami. Di kayo na mayaman. Sesame Street. Cookie Monster. Oo. Ayan. Ngayon nabutan ko, B1, B2, Tagalog version pa. Ayan. Naabutan ko rin yan, pero Tagalog. medyo tumanda na ako. Si Barney na yata inabutan ko no? Barney. Oo. Naniniwala po ba kayo kay Manang Bola? Si Manang Bola kasi yung perlas na bilog, wag kang tutulog-tulog, sabihin mo sa akin ang sagot, baby, bobo, ay! Galing. Diba? Classic. Yung naka-relate, alam na. Inday Badiday. No? Narinig ko yun. Si Inday Badiday. Bini na ang inabutan ni Nicole. Diba? Kaya mo pa ba, Jello? Oo naman. Oo naman. Mga kwento ni Lola Basyang. Ayan. Hindi ka ba na-intimidate kay Ma'am Nicole, Jello? Ayan. Sagutin ang tanong. Magsisinungaling ako kung sasagutin kong hindi. Magsisinungaling din ako kung oo. Pero ako kasi tinanggap ko yung opportunity na to ng nagpapasalamat sa Panginoon dahil syempre nandun yung kaba, nandun yung takot, nandun lahat halo-halong emosyon. Pero sabi ko, walang panggamot ang aking nanay. Unang-una, tinitingnan ko ang nanay ko. Pag wala po akong trabaho, wala pong panggamot ang aking nanay. Di ba? Ganun lang yun Paano naman ako magbubuo ng buhay ko kung hindi ako magtatrabaho? Para akong uminom lang ng energy drink tapos tumambay dun sa bahay namin. Truth, walang ginawa. Tama. Diba? Nagdasal na sana magkatrabaho, pero tumulala lang. Ganon. So, talagang hinarap mo yung kaba, takot. Diba? Sabi na doon naman talaga yun. At alam ko naman na wala akong matutumpasan na magagaling na naging katandem ng Kumiki ng You don't know that. Pero, hindi mo alam yon, diba? naniniwala ako
Na you will create your own mark. Yan, ganon. Sa tulong nyo po. Sa pagmamahal nyo po, wala naman po kaming trabaho kung hindi rin po dahil sa inyo. True, we Kayo po ang are boss irrelevant without our listeners. So, salamat. Bukod po sa boss namin na 7 minutes lang po na ibigay sa amin. For now, sa radyo. Kayo naman po ang boss din po namin. Ayan. Yes. Mahal po namin kayo. Thank you so much. It's a privilege to work with the one and only Nicole Ayala. Diba? Grabe. Lumagpas yung name mo. Sorry, hindi ko nabasa. Saka po para ako thank you. naturuan po ako ng history ng Bible. Ayan, Kaya inabutan ko daw kasi yung Old Testament. Before Christ. Hi nga pala kay Abraham. Tsaka kay Macho. Tsaka kay Tsaka kay naghati ng dagat. Oo, Moses. Ano na? Kailan tayo magiinom? Joseph the Dreamer. Share your dreams naman dyan. Ay, nako. Ano yun? Ano yung Queen of the Islands? Kasali ka po ba sa Queen of the Islands? Hindi ko alam yung Queen of the Islands. Pangmayaman lang po ba yan? Yan. Mahal na mahal kita, Ma'am Nicole. Ikaw po ang nagpapagaan sa work ko before. Thank you, LJ. Tambalanisa for 2 decades. I love you, Nicole. Pero mas love ko na si Jello. Go. Mahalin nyo lang po tong partner ko na to. Dapat mahalin nyo yan. Ay, Princess Sarah. Oo naman. Ano naman natin, Sedi, Amunting Prinsepe. Yan yung mga cartoons namin. Abutan namin yan. Dade Dido Dupo. Hindi ba Babe Bibobo? Yun yung pagkakaintindi ko nung araw eh. So my childhood is a lie. O kaya yung TV namin talaga sadyang mahinang klase. Yan. O siya, at baka abutan na tayo ng susunod na adliba natin. Cider. Exit na muna tayo. Salamat Salamat sa pagtutok sa aming live on the Love Radio Socials. Bukas po ulit. Yan. Love you mga kabisyo. Love you. Sana po maging okay na ang signal namin sa radio. Thanks everyone! Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!